Isang mapagpalang hapon, kabayan. Narito po ang ating ulat panahon dito sa Bagyong Pipito kung saan, kabayan, ito po ay ganap na pong super typhoon at nakataas na po sa tropical cyclone wind signal number 5. Ang mga detalye ay ulat ko sa iyo, kabayan, pero bago ang lahat, makikisuyo po muna ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating ulat panahon. Ang sentro ng mata nitong super typhoon Pipito ay huling namataan sa layong 200 kilometers east of Huban o Juban, Sorsogon o kaya sa 180 kilometers east of southeast of Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot po ng 190 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro at bumubugso up to 240 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kabayan, inaasahan nga natin na ito po ay nag-i-intensify o lalo pa pong lumalakas at malaking bahagi na po ng ating bansa, lalo na po dito sa Luzon, ang siyang apektado. Kaya nga po ngayong hapon, nakataas na po sa signal number 5 dito po sa may Catanduanes. Meron tayong warning lead time na 12 hours para maranasan o mapaghandaan ito pong lakas na hangin na aabot po ng 185 kilometers per hour o posible pa pong lumakas. Kaya mga kabayan natin dyan ay pinaghahanda na po, kabayan, at pinag-iingat sa posibleng taglay na lakas nitong bagyong super typhoon Pipito. Samantalang signal number 4 naman, kabayan, dito pa rin po sa Luzon sa may northeastern portion ng Camarines Sur. Kasama rin po ang northeastern portion ng Albay. Ang warning lead time natin dyan ay 12 hours, kabayan. Lakas na hangin na posibleng maranasan ay aabot po ng 118 to 184 kilometers per hour. Nasa signal number 3 naman, kabayan, dito pa rin po sa bahagi ng Luzon, kasama ang Polillo Island, southeastern portion ng mainland Quezon, kasama rin ang Camarines Norte, ilang bahagi ng Camarines Sur, kasama ang Albay, the northern portion ng Sorsogon, at dito rin po sa Visayas, kabayan, signal number 3, dito po sa may eastern and central portion ng northern Samar. Dito rin, kabayan, sa may northern portion ng eastern Samar. Ang warning lead time natin yan ay 18 hours at ang lakas na hangin ay abot po ng 89 to 117 kilometers per hour. Samantalang nakababa naman po sa signal number 2, dito pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon, kasama ang southern portion ng Isabela, sa Querido, Nueva Vizcaya, eastern portion ng Pangasinan, at dito rin po sa may Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, southern portion ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, the rest of Quezon, Laguna, Cavite, Marinduque, Burias Island at Ticao Island. Signal number 2 rin dito sa may Visayas, dito sa may central portion ng eastern Samar, the northern portion ng Samar, at dito rin, kabayan, sa ilang bahagi po ng northern Samar. At nakataas naman po sa signal number 1 ang malaking bahagi pa rin po ng Luzon, kasama po dyan ang mainland Cagayan, the rest of Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, the rest of Pangasinan, ilang bahagi ng Zambales, Batangas, the northern portion of Occidental Mindoro. Kasama rin po sa signal number 1, ito pong northern portion ng Oriental Mindoro at Romblon and the rest of Masbate. Signal number 1 din po dito sa may Visayas, ilang bahagi ng eastern Samar, Biliran, northern and central portion ng Leyte. Kasama rin, kabayan, dito po sa may northeastern portion ng southern Leyte and the northeasternmost portion ng Cebu, including Bantayan Island and the northern portion of Iloilo. So, sa Mindanao din, kabayan, may nakataas din po na signal number 1 dito po sa may northern portion ng Dinagat Island. So, ang warning lead time natin kapag signal number 1, kabayan, ay may 36 hours po tayo. So, sa mga area po na sinasabi na meron nakataas na signal warning po sa kanilang lugar, pero maaliwalas at maaraw naman po ang kanilang nararanasang panahon sa kasalukuyan, wag po tayo makampante, kabayan, dahil may warning lead time po. So, binigyan na po tayo ng warning para paghandaan ito, kaya dapat, kabayan, gumagawa po tayo ng aksyon. Nililigpit natin yung mga halagang gamit natin na pwedeng mawala o sakasakaling masira, sakasakali pong magkaroon nga po ng malalakas na bugso ng hangin dahil po dito sa super typhoon
Pepito, kabayan. At malaking bahagi na rin po, kabayan, ng Bicol and Catanduanes, kabayan, ang naging ghost town na dahil ang mga kababayan natin dyan ay nagsilikas na sa evacuation center kung saan doon sila mas magiging ligtas. Actually, kabayan, malaking bahagi na rin po ng Catanduanes ay wala na rin pong kuryente sa ngayon sapagkat ito po ay makakaranas ko ng napakalakas na bugso ng hangin dahil nasa signal number 5 na po sila dahil super typhoon na nga po si Pipito. So, kabayan, at pagdating naman po sa ibubuhos na ulan nitong bagyong Pipito, inaasahan natin ngayong araw hanggang November 17 kinabukasan, makakaranas po ng intense to torrential na pag-ulan dito po sa may Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So malawakang pagbaha ang posibleng maranasan. Heavy to intense rain naman dito po sa may Quezon, Albay, Northern Samar at Eastern Samar. Pinag-iingat ang lahat sa posibleng pagkakaroon ng pagbaha and landslide. Moderate to heavy rain naman dito sa may Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran at Leyte. At inaasahan natin tuloy-tuloy pong makakaranas ng matitinding pag-ulan. Pagdating naman po bukas ng hapon hanggang Lunes ng hapon, intense to torrential ang lugar po ng Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, kasama rin ang Rizal, ilang bahagi po ng Metro Manila, pati po ng Quezon. Kaya pinag-iingat ang lahat sa posibilidad ng pagkakaroon po ng matataas na pagbaha at ganun din po ng landslide. Heavy to intense rain naman po, kabayan, ang mararanasan dito po sa may La Union, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, ilang bahagi ng Metro Manila, Bataan, Cavite, Laguna at Camarines Norte. At moderate to heavy rain naman dito po sa may Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Ilocos Norte, Camarines Sur, Marinduque at Batangas. So hindi pa rin po natin inaalis ang posibilidad ng pagkakaroon po ng pagbaha. So kabayan, dahil nga po dito sa bagyong Pipito, hindi naman po ito magtatagal na super typhoon. Kapag ito po ay nakalandfall na po ngayong gabi dito sa may kalupaan ng Catanduanes, unti-unti na po itong hihina dahil kapag ang bagyo po ay nagla-landfall, nagkakaroon to ng interaksyon sa kalupaan na nagdudulot para ito po ay humina. So inaasahan nga natin na saglit lamang po ito na nasa super typhoon at matatanggal din po ito at magiging typhoon category na ito, kabayan, sa mga susunod na oras. Pero ganun pa man, kabayan, ang bawat isa sa atin ay pinaghanda, lalo na po kung tayo po ay nakatira sa mga area na yon. At tinatanong natin, kailan ba lalabas itong bagyong Pipito? Actually, kabayan, posible po itong lumabas pagdating pa po ng Lunes, gabi po, kabayan. At ang pinaka-late na nito ay Tuesday ng madaling araw. Pero ganun pa man, patuloy pa rin po tayong maghanda, lalo na po na meron na pong nakababa na wind signal at mga expectation na pag-ulan sa mga areas po, lalo na kung nabanggit po ang inyong area dyan, ay paghandaan na po. Kung kinakailangan mag-evacuate, lalo na po sa mga nakatira malapit po sa coastal areas na kung saan makakaranas po ng malalakas na hampas ng tubig, ay gawin na po natin. So unahin po natin ang ating kaligtasan, kabayan. At ngayon naman, kabayan, pagdating nga po sa hampas ng tubig sa ating seaboards, up to 14 meters na po dito po sa may seaboards ng Catanduanes. Up to 12 meters naman dito sa seaboards ng Camarines Sur. At up to 9 meters naman dito sa northern and eastern seaboards ng Northern Samar, seaboards ng Camarines Norte, and up to 7 meters naman, kabayan, sa seaboards ng Albay, Sorsogon, and Eastern Samar. Up to 5.5 meters dito po sa natitirang bahagi ng seaboards ng Camarines Sur, at 4.5 meters naman dito po sa northern and eastern seaboards ng Polillo Island, kasama ang seaboards ng Aurora, natitirang bahagi ng seaboards ng Albay, Sorsogon, and the Northern Samar. Dito rin po sa seaboards ng Burias and Ticao Island. So napaka-high risk po nito at mapanganib, kabayan, kung sakasakaling pipilitin po nating pumalaot sa ating karagatan. Kaya yung ating mga ngingisda ay wag po munang pumalaot, kabayan, dahil mapanganib po. So wag po nating ipagsapalaran ang ating kaligtasan dyan. At kabayan, ito pong bagyong Pipito, inaasahan natin na ngayong araw patuloy po itong kikilos, generally pa west-northwestward, hanggang pagdating po ng Lunes. Kaya kabayan, tayo po ay mag-antabay at maging alerto po sa lakas ng hangin at buhos na ulan dulot po nitong super typhoon Pipito. At kabayan, muli patuloy pa kitang i-update sa ating ulat panahon at mag-antabay ka lang po dyan at makikisuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa po sa ating ulat panahon. Iingat, God bless po sa iyo, kabayan.